Sino po naniniwala, kung meron mang isa sa mga pinakamagandang regalo ang Diyos sa isang tao, yung kanyang pamilya. Totoo po ba yan? Kung meron mang isa sa mga pinakamagandang regalo ang Diyos sa buhay ng isang tao, yung kanyang pamilya. Alam niyo po, sino naniniwala isa sa mga pinakamagandang regalo ng Diyos sa iyo, ang iyong asawa. Doon po sa mga may asawa. Sino naniniwala, isa sa mga pinakamagandang regalo ng Diyos sa iyo, yung asawang kasama mo ngayon sa buhay mo. At the same time, sino po naniniwala, doon sa mga anak, kung meron mang isa sa mga pinakamagandang regalo ang Diyos sa iyo, yung magulang na meron ka ngayon. At doon sa mga magulang, sino po naniniwala, kung meron mang isa sa mga pinakamagandang regalo ang Diyos sa iyo, ang iyong mga anak. Naniniwala po kayo na isa sa mga pinakamagandang regalo ng Diyos sa iyo, yung mga anak mo ngayon. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Dapat bilang regalong mula sa Diyos, kung asawa ka, dapat blessing ka sa asawa mo. Hindi yung parang ang dating ng buhay mo sa asawa mo ay parang araw-araw na lang gusto niya magsisi na ikaw yung napangasawa niya. Totoo mo ba yan? May mga asawa na parang araw-araw na lang gusto niyang pagsisihan na bakit nakilala pa niya yung tao na to. And at the same time, kung ikaw ay isang regalong mula sa Diyos bilang magulang, dapat blessing ka talaga sa mga anak mo. At the same time, bilang regalong mula sa Diyos, kung anak ka, blessing ka dapat talaga sa mga magulang mo. Hindi yung pag nakita ka ng nanay mo, sising-sisi siya, bakit nailabas ka pa? Napansin niyo yan? May mga magulang na parang gusto niyang pagsisihan, bakit ikaw pa yung kanyang naging anak? Alam niyo po, hindi yung pag nakita ka ng asawa mo, ang naiisip kagad niya si Satanas. Dapat, kung blessing talaga tayo mula sa Diyos, na isa sa buhay natin ang pagiging blessing talaga sa Diyos. At hindi yung pag nakita ka ng anak mo, mabubutas yung bulsa ng anak mo at galit ka pa pagka hindi ka nabigyan. Alam niyo po, ganun ka-importante na dapat malinaw sa bawat miyembro ng pamilya na siya ay blessings mula sa Diyos para sa kanyang pamilya. At ito po ang totoo. Ang tanging paraan para maging buhay na pagpapala ka para sa pamilya mo, dapat alam mo, isinasabuhay mo ang role na dapat o based on a biblical perspective base sa pananaw ng Diyos. Sino po naniniwala? Hindi dapat na alam mo lang ang role mo bilang asawa, dapat isinasabuhay mo ang pagiging asawa o mabuting asawa. Dapat hindi mo lang alam ang role mo bilang isang mabuting magulang, kundi dapat isinasabuhay mo yung pagiging mabuting magulang. At dapat, hindi mo lang alam yung role mo bilang mabuting anak, kundi dapat isinasabuhay mo ang pagiging mabuting anak. Alam niyo po, at dahil araw po ngayon ng mga tatay, we will focus for now sa role ng mga tatay na ibinigay ng Diyos para sa isang ama ng tahanan. Now, ang tanong, how to be a good father based on a biblical perspective. Alam niyo po, unang-una, the father as a house band, the one who binds the home together, not the one who destroyed it. Alam niyo po, sino naniniwala? Isa sa mga pangunahing role ng isang magulang, lalo na ng isang ama, yung panatiliing buo ang pamilya, panatiliing buo ang tahanan. Sino po naniniwala from the very beginning, ibinigay na ng Diyos ang task sa ama para ingatang buo ang pamilya. Alam niyo po, bilang tatay, may magagawa ka pa para manatiling buo ang asawa mo o ang pamilya mo. Maliban na lang talaga na yung asawa mo ang nagwawala, yung asawa mo ang ayaw na talaga na manatiling buo ang pamilya mo. Pero bilang isang tatay, merong task na ibinigay ang Diyos para panatiliin siyang buo. Alam niyo po, bilang tatay, may magagawa ka para manatiling buo ang tahanan mo, para manatiling buo ang anak mo. What does it mean? Una, management of the home is the greatest test of father's leadership. Sino po naniniwala?
nasusukat ang leadership ng isang ama sa kung papaano niya pamumunuan ang kanyang tahanan. Sino po naniniwala sa reflection ng leadership ng isang ama kung anong klaseng tahanan meron siya? Reflection ng leadership ng isang ama kung anong klaseng asawa meron siya. Reflection ng isang tahanan kung anong klase o ng kanyang mga anak, kung anong klaseng leadership meron siya. Pansinin niyo, dito sa Genesis chapter 2, 16 to 17, ang sabi rito, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Ano ang pinapaalala nito? Sa kay Adan at hindi sa kay Eva, binigay ng Diyos ang tagubilin na huwag kakain ng bunga ng puno ng pagkaalam. Pagkaalam ng mabuti at masama. Pero, nang kinumpronta na sila ng Panginoon, bakit kumain sila nito? Ano ang naging sagot nitong si Adan? Ang sabi niya, sinabi ng lalaki, ang babae na ibinigay mo na sa aking makakasama ay nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito ay aking kinain. Napansin nyo? Napaka-importante talaga sa isang tahanan na yung leadership ng tahanan ay nasa ama ng tahanan. Hindi dapat kinukuha ng babae. Napakaraming problema, gaya po nung aking nabanggit before, napakaraming problema yung napapasok sa loob ng tahanan kapag yung leadership inaagaw ng babae. Hindi iyon ang disenyo ng Diyos. Now, paano naaagaw ng babae ang leadership sa loob ng tahanan? Yung maraming mga desisyon na dapat ay ang ama ng tahanan ang nagdi-decide, nangunguna sa desisyon, pero itinatago ng asawang babae. Totoo ba may mga asawang babae na mapagtago ng desisyon sa asawa? Lalo na pagdating sa usapin ng pera. Yung bang magugulat na lang yung asawa na may naniningil sa kanya. Sino po, wag na kayong magtaas ng kamay sa mga asawa, naka-experience ito. Nagulat ka pa, may utang ka. Yung wala kang kaalam-alam na nagkautang ka. Alam niyo po, kaya nga napaka-importante na yung leadership ng isang ama ng tahanan, hindi binabaliwala, lalo na ng asawa. Kasi nga, it will cause a lot of problems sa loob ng tahanan kapag ka ang leadership ng isang ama ng tahanan pinangingibabawan ng isang ina ng tahanan. So, unless na talagang yung ama ng tahanan, hindi na lang niya tinatayuan yung kanyang leadership. So, dito, pansinin nyo, bakit sila nagka-problema dito? Si Adan, siya yung binili na ng Panginoon na huwag kakain ng bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, pero ang sabi niya, nung makakain sila, kasi yung binigay mong babae sa akin, pinakain ako. Alam niyo po, ang tanong dito, ano nangyari after nun? Ang babae, ang sabi doon, mahihirapan sa panganganak. Ang lalaki, kakailanganin magbungkal ng lupain para sila ay makakain. Pinalaya sila sa Garden of Eden, and spiritually speaking, the humanity becomes morally corrupted. Death came both physical and spiritual. Napansin nyo, grabe yung naging epekto nung pagsuway na yon, na dahil lang hindi natayuan ni Adan yung dapat niyang tayo ang leadership niya sa loob ng tahanan nila. Alam niyo po, ano pinapaalala nito? Pag hindi tinayuan ng isang ama ang task na ibinigay ng Diyos, pwedeng ikapahamak ito ng pamilya niya. Pag hindi tinayuan ng isang ama ang task na ibinigay ng Diyos, pwedeng ikapahamak ito ng asawa at anak niya. At pag hindi tinayuan ng isang ama ang task na ibinigay ng Diyos, pwedeng ikapahamak ito ng isang ama. Meaning, hindi mo po pwedeng
o hindi pa pwedeng ikakasira na ng pamilya mo ang isang bagay, wala ka pang gagawin. Hindi pa pwedeng ikakasira na ng buhay mo, ng asawa mo, ng anak mo ang isang bagay, wala ka pang gagawin. At hindi pa pwedeng ikaw mismo ang sisira ng iyong pamilya. Ikalawa, you lead the home, but your wife should not be treated as your servant. She is your partner, advisor, for home should be corporate effort. Ang tatay po ang leader. Katulong ang nanay sa pagpapatakbo ng tahanan. Hindi katulong ng tahanan. Sa mga tatay po, hindi katulong ang asawang babae. Dapat malinaw, ang tatay ang leader, katulong ang nanay sa pagpapatakbo ng tahanan, hindi alila ng asawa. At sa mga anak, tandaan niyo po, ang tatay ang leader, katulong ang nanay sa pagpapatakbo ng tahanan, hindi alila ng mga anak. What's the point? Do not normalize na dahil tatay ka, hainan, urungan na parang hari. Kung hari ka, gawin mong reyna yung asawa mo. Huwag mong gawing mayordoma. Do not normalize na dahil tatay ka, mawawala na ng boses ang asawa sa mga desisyon sa pamilya. Tandaan mo, ibinigay siya ng Diyos sa iyo to complete, not to compete you. So dapat malinaw po, sa mga asawang babae, ibinigay ka ng asawa mo, ng Diyos sa iyong asawa para maging kakumpletuhan niya, hindi para maging kakumpetensya. So yung pagpapasakop, dapat lagi namang nandoon. Dahil ito ay isang malinaw na larawan ng pagrespeto. So yung mga pagtatago, yung mga hindi pagpapaalam ng maraming bagay sa asawa na lalaki, ito po ay isang malinaw na muka ng pag-disrespect sa asawa. So kahit gaano kaganda yung iyong motibo, bakit nangutang ka nang hindi mo pinaalam sa asawa mo, pag-disrespect pa rin ito. Bakit hindi mo pinaalam yung desisyon mo sa asawa mo na ginawa mo to, kahit kaano pa kaganda ang motibo mo, pag-disrespect pa rin ito sa iyong asawa. So, tandaan nyo po, kapartner ka o kapartner mo siya sa pagdidesisyon at hindi isasantabi sa pagdidesisyon. Kakampi po ang asawa, hindi kalaban. Hindi siya kalaban sa buhay. Kasi nga ito ang totoo, kahit anong husay mo bilang tatay, kakailanganin mo pa rin naman ang husay ng isang babae. At ito po ang totoo, kahit anong lakas mo bilang tatay, kakailanganin mo pa rin ang lakas ng isang babae. Kahit anong tatag mo bilang isang tatay, kakailanganin mo pa rin ang tatag ng asawa mong babae. So be a leader of your home, but do not let your leadership oppress the modesty of your wife. Dahil ang mabuting tatay, inuuna ang pananatiling buo, ang pamilya, hindi sumisira ng pamilya, at dahil ang mabuting tatay, mabuting tagapamahala ng kanyang pamilya. So another thing, the father as a husband, the one who protects his children, not the one who makes them suffer. Sino po naniniwala kung hindi nagkamali ng desisyon si Adan, kasama nilang mag-asawa na mamumuhay sa Garden of Eden, yung mga anak nila? Totoo po ba yan? Kung hindi sila nagkamali, kasama nila yung mga anak nila, at baka tayo kasama rin doon sa Garden of Eden. Wala tayo ngayon sa Bulacan-Bulacan. Wala tayo sa probinsya ng Bulacan. Wala tayo sa Pilipinas na binabaha. Wala tayong mga leader na hindi nagpapabaya sa mga tao. Alam niyo po, pansinin niyo, ang sabi doon sa Genesis 3:23, kaya pinalaya sila ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kaniyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa Kanya. Have you ever think na kung hindi nagkamali si Adan, mas maraming magagandang pwedeng karanasan sana
ang kanyang mga anak. What does it mean? Una, today's wrong decision of a father could be tomorrow's children's disaster. Bawat maling desisyon ng isang ama, hindi lang ito basta maling desisyon. Bawat maling desisyon ng isang ama ngayon, disaster ang hatid sa hinaharap na buhay ng kanyang mga anak. What does it mean? Yung pangiiwan sa anak ngayon, dahil may iba ka na, hindi lang basta pangiiwan yon. Yung pagliban sa suporta sa anak ngayon, hindi lang basta neglect of support yon. Yung kawalan ng oras mo ngayon sa anak mo, hindi lang basta paternal absence yon. Sa hinaharap ng buhay ng isang anak, malaki negative effect ng pangiiwan sa kanya ng tatay niya. Sa hinaharap na buhay ng isang anak, malaki negative effect ng pagkakait ng suporta sa kanya ng tatay niya. At sa hinaharap na buhay ng isang anak, malaki negative effect ng kawalan ng oras sa kanya ng tatay niya. Pwedeng maramdaman ng bata na dahil hindi siya mahalaga sa kanya, ipinagpalit siya sa iba. Pwedeng makaramdam ang bata na hindi siya mahal, kaya pinagkakaitan siya ng suporta. At pwedeng makaramdam ang bata na hindi siya worth bigyan ng oras, kaya walang panahon sa kanya ang kanyang magulang o ang kanyang ama. So tandaan niyo po, tatlong bagay ang napaka-importante na dapat hindi kinakalimutan ng isang ama. Yung kanyang pagmamahal sa anak, yung suporta, material, emotional, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, dapat hindi nililiban ng isang ama yung suporta, lalo na yung suportang pinansyal. Alam niyo po, sino rito yung mga naka-attend ng pre-marriage counseling? Na-discuss po ba sa inyo na isa sa ating pong konstitusyon, nakasulat doon na obligasyon ng magulang na bigyan ng isang maayos, isang ligtas na tahanan ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, obligasyon talaga at hindi lamang option sa isang magulang na suportahan ang kanyang mga anak. Alam niyo po, malibang ikaw ay talagang may sakit na lang, pwedeng hindi ka na makasuporta. Pero kung malakas ka pa, may hanap buhay ka, may trabaho ka, isang malaking kasalanan na hindi suportahan ang iyong mga anak. Dapat hindi pinagkakait ang tamang suporta sa mga anak. So, dito, ipinapakita ng Panginoon kung gaano kahalaga ang role ng isang ama sa kanyang mga anak. Ikalawa, today's wrong decision of a father could be tomorrow's children's wound. Sino po naniniwala? Maraming pagkakamali sa buhay ang tagal ng iniiwang sugat. Totoo ba yan? May mga pagkakamali sa buhay ang isang magulang na ang lalim, ang tagal ng iniiwang sugat sa isang anak. Maraming pagkakamali sa buhay, ang lalim ng iniiwang sugat, ang daming sinusugatan. Pansinin nyo, may mga bata, wala pa sa panahon, naghahanap buhay na dahil sa maling desisyon ng isang tatay sa pera. Alam niyo po, totoo ba? Kahabag-habag yung mga bata na makikita natin sa kalsada na naghahanap buhay na dahil pinabayaan ng kanilang mga magulang. May mga bata, wala pa sa panahon, naghahanap buhay na kasi nga pinagkaitan ng tamang suporta ng kanilang ama. Alam niyo po, pansinin niyo, maraming bata dapat nasa eskwelahan, nag-aaral, pero dahil sa mga maling desisyon sa buhay, maagang nasabak sa paghahanap buhay. At pansinin nyo, maraming bata dapat ini-enjoy lang ang season ng kanilang kabataan, pero dahil sa mga maling desisyon ng kanilang magulang, ninakaw ng maagang paghahanap buhay ang kanilang kabataan. Again, hindi po ako against doon sa paghubog sa bata, sa maagang paghubog para maging responsable at madiskarte sa buhay. Against ako sa pagpapasa sa anak ng responsibilidad ng ama, ng magulang, lalo na sa murang edad ng anak. Alam niyo po, tama lang na hinuhubog natin ang ating mga anak
sa murang edad para maging matatag, madiskarte sa buhay, pero hindi dapat pinapasa sa anak ang responsibilidad ng magulang, lalo na ng tatay, para lang mabuhay siya, para lang makapag-aral siya. So, alam niyo po, ito ang totoo. Sa ayaw at sa gusto mo, in the long run, lalabas at lalabas sa pagkatao ng anak yung sugat na dala ng pagpapabaya sa kanya ng magulang niya. It might be in the form of reactivity and anger. Yung tipong sa maliit na bagay lang, lumalabas agad ang galit, agad-agad natitrigger yung anger. Hindi dahil nakakagalit yung eksena, kundi may mga nakabaong galit o sugat sa nakaraan. Alam niyo po, may mga tao, pansinin niyo, maliit na bagay lang, bigla-bigla nagagalit sila. Lumalabas yung galit sa puso. Hindi dahil magagalitin sila, hindi rin dahil nakakagalit yung sitwasyon, yung eksena, kung hindi may nakabaon na sugat, dala ng pagkakamali sa kanya sa nakaraan. Marami pong mga tao, kaya natitrigger ang galit sa puso nila, hindi dahil doon sa kasalukuyang nangyayari, kung hindi dahil doon sa nangyari sa nakaraan. Sa pagpapabaya sa kanila ng magulang, doon sa hindi pagsuporta sa kanila, kaya yung naging sugat na yon, iyon yung nagiging trigger o yung nagtitrig sa kanila para magkaroon ng galit sa isang sitwasyon. And it might be in the form of emotional shutdown. Alam niyo po, yung pagpapabaya, yung sugat na iniiwan sa isang anak, hindi lang ito in the form of reactivity and anger, it might be in the form of emotional shutdown. Yung hirap na hirap mag-express ng lungkot, ng takot, ng vulnerability niya. Kasi nga, dahil sa sugat ng nakaraan, naturuan siyang yung emotion ay equals sa weaknesses or kahinaan. So yung lungkot niya, kahit lungkot na lungkot siya, itatago pa rin niya. Kasi nga, ayaw niyang makita ng iba na mahina siya eh. Kaya maraming mga bata, pansinin niyo po, nakakaranas, akala natin nag-iinarte lang, akala natin masyado lang emotional. Dahil doon sa masakit, sa sugat sa nakaraan, nagkaroon ng emotional shutdown. Yung bang lungkot na, pilit pa rin tinatago yung lungkot niya. Kasi nga, ayaw niyang makita ng iba na mahina siya. And at the same time, it might be in the form of people-pleasing or bullying. Dahil sa sugat ng nakaraan, may mga bata na gagawin ng lahat, makuha lang ang approval ng mga tao sa paligid niya. At dahil din sa sugat sa nakaraan, may mga bata, they try to put others down or dominate. Hindi dahil masama siyang bata, mapanakit siyang bata, kundi may malalim lang na sugat mula doon sa mga nakaraan. Kaya nga, wag nating agad-agad na ginajudge yung mga bata na dahil tingin natin, bully siya, masama na siyang bata. Baka mayroong pinanggagalingan yung pagiging bully niya. Baka kaya siya ganon na dominante, hindi dahil masama siyang bata, kung hindi dahil may sugat pala doon sa nakaraan. So kaya ang naging resulta nito sa kanya, naging people-pleasing siya or naging bully siya. So, lagi nating titingnan na hindi basta-basta ang epekto ng sugat sa isang bata dala ng nakaraang karanasan sa loob ng pamilya. At ikatlo, what is the role of the father? The father as a husband, the one who love his children by loving their mother. Again, ang exception lang naman dito, yung talagang mga babae na sila na rin yung sumira ng kanilang tahanan. Pero sa atin naman, bilang mga Pilipino,
hindi naman ganun kataas. Napakababa ang percentage na yung mga nanay, sila mismo yung sumira ng tahanan. Totoo po ba yan? May ilan-ilan talaga na sila na mismo yung sumira, pero mas marami yung iniingatan ang kanilang tahanan. So, sino po naniniwala, hindi mo pwedeng mahalin ng totoo at kumpleto ang mga anak mo nang hindi mo kayang mahalin ang kanilang nanay. Kasi nga, kahit anong lalim ng pagmamahal ang ibigay mo sa mga anak mo, kung hindi mo naman namamahal ang kanilang ina, may idudulot pa rin itong sugat sa kanilang puso. Kahit anong dami ng pagpapala ang ibuhos mo sa mga anak mo, kung dinideprive mo naman ang kanilang ina, may idudulot pa rin itong sugat sa puso nila. Sa mga tatay po, kung binubuhusan mo ng pagpapala ang mga anak mo, buhusan mo rin ng pagpapala ang asawa mo. Kung kayo naman ay in good terms at magkasama pa, huwag naman puro anak lang ang pagpalain mo. Pagpalain mo din yung asawa mo. Unless na may mga ibang reason, bakit hindi na kayo magkasama. Kaya nga napakalungkot yung inilabas na statistic ng Pilipinas na record noong 2022 na doon sa ipinanganak na buhay ng mga bata, 1,455,393 live births. Pero out of these numbers, 844,909 children or 58% were born outside legal marriage. Ano pinapaalala nito? We should never normalize a culture of broken home. We should never normalize a culture of broken family. And we should never normalize the culture of broken marriages. Kasi nga kahit anong bawi mo sa mga anak mo, hindi kayang takpan ng pera ang sugat na dala ng pang-iiwan sa nanay nila. Kasi nga kahit anong bawi ang gawin mo sa mga anak mo, hindi kayang gamutin ang material na bagay na ibibigay mo yung sugat na naiiwan sa puso nila. Kaya nga sobrang importante na malinaw dapat sa lahat ng tatay na ang pagmamahal sa anak ay hindi pwedeng ihiwalay sa pagmamahal sa nanay. What does it mean? Una, every husband should be both physical and spiritual united with his wife. Dapat ang union ng husband sa kanyang wife, hindi lang physical, dapat maging spiritual. Pansinin niyo ang sabi ni Adan sa Genesis 2:23, at sana ito rin yung sinasabi ng mga asawang lalaki ngayon sa kanilang mga asawa. Ang sabi niya, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh." Sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Sino po kaya niyang sabihin sa mga asawang lalaki? Kaya niyang sabihin sa kanyang asawa ngayon, lalo na sa katabi niya ngayon. Sino po yung lagi niyang sinasabi? Sa wakas, ito yung sumpa ng aking buhay. Alam niyo po, ano ba ibig sabihin dito ni Adan? Tingnan natin. Ano ba ibig sabihin dito ni Adan? Una, kinikilala ni Adan ang kanyang asawa ang kalakasan niya. In biblical Hebrew, bone represent structural strength. Sa simula pa lang ng creation, kinilala na ng lalaki na ang babae ay hindi lang kasama o companion kung hindi kalakasan niya. At dapat, ganun naman talaga ang mga babae. Hindi kayo yung kasawian dapat ng inyong mga asawa. Dapat kayo yung kalakasan ng kanyang buhay. Hindi yung pag nakita niya kayo, nanghihina na yung asawa niyo. Sino po rito pag umuwi, nanghihina na? Pag naalala niya yung asawa niya na uuwi siya at maaabutan niya yung asawa niya, yung parang nag-iisip na sana hindi na matapos yung trabaho niya. Alam niyo po, sino rito by the way, excited umuwi? Si Res, excited ka bang umuwi galing sa BPO? Or
Anin mo na lang sana laging RDOT. Alam niyo po, dapat yung mga asawang babae, dapat tumutugma ka sa description ng Biblia. You should be bones of the bones of your husband. Flesh of the flesh of your husband. Ibig sabihin, dapat kalakasan ka talaga ng iyong asawang lalaki. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Sa panahong nanghihina ang lalaki, una sa Diyos, ikalawa sa asawang babae, at hindi rin naman dapat sa ibang babae humuhugot ng ibang lakas ang lalaki. Sa panahong nawawala na ng inspirasyon ng lalaki, dapat yung asawang babae, ikaw yung nagiging inspirasyon, una ang Diyos, ikalawa, ikaw yung nagiging inspirasyon ng iyong asawa. Hindi ikaw dapat yung nagiging source ng depression ng asawa mo. Kasi nga, yun yung sabi ng Biblia. So, another thing, sa panahong nalulungkot ang lalaki, dapat ikaw yung umaaliw sa kanya at hindi mo inahayaang maghanap ng ibang mag-aaliw sa kanya. Alam niyo po, I think naituro ko na ito doon sa mga nakaraang service natin, na kaya naman may mga lalaki na nahuhumaling sa iba, bagamat hindi ko sinasabing tama ito, pero dapat yung mga asawang babae, dapat siguraduhin mo na sa'yo lang laging mahumaling yung asawa mo. Na kapag ka nalulungkot siya, hindi mo sinasabihan, hindi mo pinapahiya, hindi mo itinataboy. Dapat pag nalulungkot ang asawa, nagiging kasiyahan kanya. Nakakahugot siya ng kasiyahan sa'yo. Hindi yung nalulungkot na yung asawa mo, pinagagalitan mo pa. Yung nalulungkot na yung asawa mo, pinagbibintangan mo pa. So dapat, ikaw ang maging kasiyahan, ikaw yung paghugutan ng kanyang saya sa buhay. Ikalawa, kinikilala ni Adan na ang kanyang asawa ang kakumpletuhan niya. Adam acknowledges that Eve is the exact counterpart to his physical and spiritual existence. Sa Genesis chapter 2 verse 20, Adam named all the animals and found no suitable helper. Sa tingin nyo, hindi ba kayang likhain ng Diyos si Eva nang hindi nakukuha ng tadyang mula kay Adan? Sa tingin nyo? Kaya ng Diyos na kahit hindi na siya kumuha ng tadyang sa kay Adan, kaya niyang likhain si Eva ng buong buo. Pero bakit kinailangan pa ng Diyos na kumuha ng tadyang mula kay Adan? Pansinin nyo, doon sa mga asawang babae na katabi yung asawa ngayon, bilangin mo, salatin mo kung kumpleto yung tadyang. Pag kumpleto yan, hindi ka kakumpletuhan yan. Pag kumpleto yan, malamang iba ang kumumpleto niyan. Baka hindi ikaw. Alam niyo po, eto sagot. In God's unfathomable wisdom, ginawa niya yon upang sa simula't simula pa lang maipaunawa na sa lalaki na ang kanyang asawa ang kakumpletuhan niya. Sa simpleng salita, may bahay mo at hindi yung ex mo ang kakumpletuhan mo. May bahay mo at hindi ka trabaho mo ang kakumpletuhan mo. May bahay mo at hindi yung kachat mo ang kakumpletuhan mo. Ikalawa, one of the greatest legacy of a father that his children will pass to his next generation, becoming a loving husband. Sino po naniniwala? Pinakamagandang pamana sa anak na maipapasa niya sa magiging anak niya, pagiging mabuting asawa. Why? Una, it creates a foundation of security. Pag ang isang tatay nagpapakita ng malalim na katapatan sa kanyang may bahay, binibigyan niya ang kanyang mga anak ng pakiramdam na secured siya. Alam niyo po, nawawala ng puwang ang takot sa puso ng kanyang anak na baka isang araw, broken family na sila. Nawawala ng puwang ang takot sa puso ng mga bata na baka isang araw, hindi na sila makapag-aral kasi iniwan na sila ng kanilang ama. And another thing,
It creates a template for future relationship. Sino po naniniwala kung tratuhin ng isang tatay, kung paano tratuhin ng isang tatay ang kanyang may bahay, nagbibigay ito ng halimbawa kung paano tatratuhin ng anak ang magiging asawa nito. And at the same time, ano ibig sabihin nito? Kung mapagmahal kang asawa sa iyong may bahay, iyon ang iiwan mong halimbawa sa iyong mga anak. Kung mapag-aruga kang asawa sa iyong may bahay, iyon ang iiwan niyang halimbawa sa iyong mga anak. At kung mapagbigay kang asawa sa iyong may bahay, iyon ang iiwan mong halimbawa sa iyong mga anak. So tandaan niyo po, sa lahat ng mga tatay, ang pagiging tatay ay hindi lang pagkontrol, kundi ito ay isang calling mula sa Diyos. Ang pagiging tatay ay hindi napapatunayan sa hindi pagkakamali, kundi sa pagbabalik sa Diyos matapos magkamali, sa pagkatuto at pagtalikod sa pagkakamali. Tandaan nyo, ang pagiging tatay hindi lang pagpapamana ng material na bagay, pero higit sa lahat, paglalapit mo ng buong pamilya mo sa Diyos. Alam niyo po, mapalad po ang mga anak na may mga tatay na patuloy na umaaruga, nagpapahalaga sa kanila. Mapalad ang pamilya na may mga tatay na hindi lumiban sa pagsasakripisyo para sa kanyang mga anak. So this time, before I pray for the fathers, dito po sa ating service, physical, at sa online service, yung mga anak na kasama yung tatay nila ngayon at yung asawa na naririto ngayon, pwede bang i-acknowledge naman natin sila at pasalamatan na natili silang nasa tabi mo, na natili sila na nagsasakripisyo para sa inyo ng pamilya niya. Yung bang kahit bago kayo pumunta, nag-away muna kayo, ngayon, lapitan mo na at pasalamatan mo na. So, alam niyo po, again, isang malaking pagpapala. Hindi lang ang pagiging tatay, kundi pagpapala ang tatay sa kanyang mga anak na hindi lumiliban sa pagsasakripisyo. Na hanggang ngayon, minsan kahit napapagod na, tuloy pa rin sa pagtatrabaho para masuportahan ang pamilya. So, pwede po ba tayong tumayo lahat? Again, before I pray, napasalamatan na po ba ng mga asawa yung kanilang tatay na kasama ngayon? Ng mga anak, yung kanilang mga tatay? So, again, mapalad kayo yung mga anak na naririto yung kanilang tatay kasi yung iba, mamaya, tiyak pag uwi nila, dadalaw na lang sila sa tatay para magpasalamat. So, bago mo pasalamatan, bago dumating doon sa point na magpapasalamat ka na lang sa memorial doon sa anak mo, sa tatay mo, ngayong kasama mo pa, i-recognize mo na yung mga sakripisyo niya sa buhay mo. So, yung mga anak po na malalayo sa kanilang tatay, kung kaya mong umuwi, ngayon, umuwi, pasalamatan yung tatay. Let us pray. Lord, sa oras na ito, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga tatay na naririto sa physical service at sa online service. Continue to give them wisdom. Continue to give them strength. Lord, hindi po madali ang maging tatay. Maraming pagsubok, sakripisyo, maraming tukso. Pero salamat dahil ikaw yung nagbibigay ng gabay, kalakasan para po yung mga bagay na dapat matayuan ng isang ama ng tahanan ay matayuan namin, Panginoon. Lord, patuloy na kalakasan po, pag-iingat mo sa bawat sandali ng paghahanap buhay ng mga ama ng tahanan ng iyo pong iparana sa kanila. Patuloy po na kalakasan sa bawat araw ng kanilang buhay ang iyong iparanas
at patuloy na katatagan bilang leader ng isang tahanan, Panginoon, sa bawat tahanan. Lord, salamat dahil may mga tatay na itinayo ka sa loob ng tahanan. Muli po, pagpalain mo ang kanilang buhay, iparanas ang favor na nagmumula sa iyo at ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen.